Nakaka-challenge naman kayo. Ang laking pinanggalingan nyo, dadan pa kayo sa simenteryo, nakarating kayo dito. Amen? Amen. Gabi na kami dumating simenteryo pala dadaanan namin, wala pang ilaw. Amen? Amen. Sa lahat ng mission ko, ito hindi ko makalimutan. Amen? Amen. Tapos, sabi ng nag-invite sa akin, si Pastor Arman, doon tayo matulog sa malaking bahay. Nandyan yung mga abo ng mga namatay. Natakot pa niya ako, sabi ko si Lord naubos na yung takot ko. Sabi ko, ayaw ko matulog dyan. Dito ako. Ikaw na lang dyan. Ayaw naman niya. Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Hallelujah. We are on channel heaven. Amen. Amen. Kasi pati heaven, dungaw sa atin. Amen? Amen. Kalimutan ko na yung Tagalog ko. Ang pangalan ko ay si Evangelist Wilbert Balot. Bata pa lang ako, nakikipagsuntukan na dahil sa pilyadong Balot, ginagaya. Ilocano ako. Hanggang dumating yung mga anak namin, lumaki. Sabi ng mga agbyag, kakabsat, agdagdag tayo. Sando sa Isabela, Pastor. Madaydayaw niya po, ilipak tayo managit, isipat tayo managit, ima tayo. Hindi na unawaan ng iba. Sige mo po na kayo kasi 1:30, alis na kami. Mag-pre-preach ako sa main ninyo, sa His Sanctuary. Maiksi lang ang preaching ko. Blessed are those who preach short, for they shall be invited again. Amen? Amen. Mapalad ang mga nangangaral ng maiksi para maimbitahan uli sila. Pag mahaba, hindi ka naimbitahan. Amen. Naiiksiyan ko lang. Okay lang ba sa inyo? Amen. I-release nyo na ako ng 1:30 kasi may commitment ako doon. Sabi ko nga, wag mo na akong pakainin. Pag may sandwich lang, baunin ko na lang. Ayaw naman niya kasi masarap daw yung dinakdakan. Amen. Paborito ng misis ko yan kasi lagi niya akong dinadakdakan. Nung hindi pa siya born again. Amen? Hallelujah. Oh, naka-live yan. Alam naman niya. Ngayon, yung pandadakdak niya sa akin, meron ng kasamang verse, may talata na. Amen. Kaya kung magdadakdak kayo, lagyan niyo ng talata, magiging evangelist kayo. Amen? Hallelujah. So, yung pangalan ng apelyido namin, pati mga anak ko, umiiyak sila pag umuwi. Binubuli daw sila sa school. Balot, ginaganon sila. And then, nung nililigawan ko yung asawa ko, hindi pinapaganda ko yung apelyido ko, hindi balot, balot. Amen? Ibig sabihin, pambalot. Kaya, naging yung balot kasi na letter U, itlog yon. Yung balot, pambalot yon. Sabihin mo sa katabi, babalutin ka ni Lord ng yung kanyang presensya. Amen. Papalitan na sana namin, kaso mahal pala. Dadaan ka sa proseso, dadaan ka sa korte, ijajaryo, magbabayad ka. Matagal. Sabi ni Lord, anak, huwag ka nang malungkot. Every time na mangangaral ka, babalutin ko sila ng aking presensya. Amen. Pinatunayan ni Lord, alam niyo bang pangalan ko sa Germany? Wilberten Baluten. Amen? Sa Italy, Wilberti Baluti. Kalahin mo yan? Maganda sa Russia, Wilbertsky Balutsky. Amen? At nung pumunta ko sa US, mas maganda, Wilbert Rapper. Amen? Ang balot, inabot kami doon sa Kwan. Inabot kami sa Japan. Alam mo pangalan ko sa Japan, inabot kami ng pandemic doon, 2 years, 3 years, hindi kami nakauwi. Pangalan ko doon, Where Beruto, Baruto. Palapakan muna natin ang Panginoon. Alam mo, yan ang gusto kong, kahit maliit ang church, pag puro masaya, Amen. nandyan ang presensya ng Diyos. Palatandaan na nandito ang presensya ng Diyos, nakakatawa kayo. Marami nang hindi nakatawa ng ilang taon. Tapos nung biglang tumawa, namatay kasi hindi sanay. Sanayin yung masaya. Amen? Tignan mo yung katabi mo, hindi nalang walang pera kahit hindi halata kasi masaya. Amen. So, ang ating paksa ay tingnan natin sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Any volunteer yung gustong magbasa? Sandali. Para tulong nyo na lang sa akin. Kahit Tagalog, kahit English. Marcos chapter 4,
verse 35 to 41. Yung praise and worship natin siguro. Depende kung sinong may gusto, yung mabilis lang. Chapter 4, 35. verse 35 to 41. Yung gusto mong volunteer. Punta dito, basahin ka agad. O kahit dyan na lang. Ito, halika, basahin mo. Sa harap ka. Sa harap ka. Dito. Ray. Oh, dito. Sorry. Dito sa yan. Kahit Sarah, para ikaw na mag-preach. Amen. Praise God! Salamat sa Diyos at binigyan ako ng pagkakataon na magbasa ng salita ng Diyos. Hallelujah! Amen. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid sila. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pa't halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Praise God. Maganda ng salita ng Diyos. Amen. Ready na ba kayo? Amen. Ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Salamat, Ama. You are our Abba Father. Bless us today, O God. Salamat po, maging mga nanonood, pinagpala mo na at pinalaya mo sila sa araw na ito. For the Spirit of the Lord, there is freedom. Salamat po. In Jesus' name, all God people say, praise the Lord. Praise the Lord. So, tatlong P ang mapapag-aralan natin dito. Unang-una, ang title nito ay crossover. Everybody say crossover. Crossover. Ang pagtawid. Amen? Gusto ng Diyos makatawid ka araw-araw sa buhay na dinadaanan mo. Amen. At sa buong araw ng year ng 2024 hanggang papuntang 2025, maayos kang nakatawid. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay malulunod. Hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay malulunod. Amen. Sino dito ba yung lunod na sa problema? Amen! Hinahampas ng malaking alon ng pagsubok. Amen. Ito ang sikreto para yung mga hampas sa buhay ay mapagtagumpayan natin. Sabihin mo, ilang hampas na ba sa'yo? Ilang naman na sa'yo. Anong signal ka kamo Signal. Signal number 10. na problema mo? Sa Hong Kong, may signal number 10. Sabihin natin crossover. Crossover. Crossover means level up. Sabihin natin level up. Level up. Sabihin mo, level up ka na. Level up ka na. Level up na, magkakayapon na, Si Pastor. magkakabubong na. Amen? At naka-jacket tayo lahat, naka-Americana. Amen? Level up yun. And then, isa pang meaning niya, bukod sa level up, come up higher. Sabi natin, come up higher. Come up higher. At ang magandang meaning niya ay yung promotion is on the way. Amen. Sabi natin, promotion is coming. Promotion is coming. Sabi sa Psalm 75 verse 6, promotion comes from the Lord. Lahat nga ng gusto ng promotion, sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Pag pinumot ka ni Lord, kasama na yung increase ng sahod mo. Kung gulatin ka ng amo mo, may bibigay siyang makapal. Amen? At sasabihin niya, sumama ka sa akin, magbakasyon ka sa Canada, sa US. Lahat ng bangko. Depende sa paniniwala niya. Kita mo si Pastor, ang ating pastor, na napakagwapo, Arman. Libre lahat. Amen? Praise God. Aircon pa. Amen.
Praise God. Hallelujah. Unlimited. Saka mabait. Pinatulog niya ako sa kama. Siya sa lapag. Amen? Itinaas niya ako, binaba ko siya. Level up ako eh. Amen. So, para pagtagumpayan mo ang mga hampas at dagok ng pagsubok sa buhay, kailangan mo ng 3 P. Sulat nyo, ano yung 3 P? Number 1, presence. Ay, number 1, promise. Number 2, presence. And number 3, power. Sabihin natin, promise, presence, power. Presence, yung kanyang presensya. Amen? Promise, una, promise, pangako. Presence, yung presensya niya sa iyo araw-araw. At power, yung kapangyarihan niya. Di ba may kanta? Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Amen? Ang ganda rin yung awit niyo kanina. Yung malaya, connected lahat sa kinanta nyo. Malaya. Ang tunay na malaya, yung mga nasa presensya ng Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, point number 1. Unang-una, yung pangako. Sabi natin, promise. Promise. God is not a man that he should lie. When God gives His promise, He will fulfill it. Pag ang Diyos ang nagbigay ng pangako, sigurado mangyayari. Sigaw natin, mangyayari. Mangyayari. Mas malakas, mangyayari. Mangyayari. Pinakamalakas, mangyayari. Mangyayari. Paniwala ka, ano man yung mga pinanalangin mo, meron ng tugon. Amen? Palakpak ng malakas. Pag ang tao nangako, napapako. Yes. Oo. Maraming nangako sa akin. Sabi niya, Pastor Wilbert, taga-Canada, napakayaman. Multi-millionaire sa Canada. Pastor Wilbert, why don't you open your account in PNB? Nag-open naman ako. Ilang taon na hinihintay ko, wala namang pinadala. Yun pala, sabi niya, sinabi ko na nga mag-open ka, ako pa magpapadala. Kaya kapag ang tao ang nangako, magduda ka na. Ang aking anak, bawat pangako na, bawat problema mo na dumarating, may kalakip na pangako ang Diyos. Halimbawa, may sakit ka. Anong sabi ng Bible? He sent His word and heal your diseases. I am the God who heals. Amen. He was wounded for our transgression. He was bruised for iniquity. The chastisement of our peace was upon Him. By His stripe, we are healed. Ano pa pangako niya? Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. My son, pay attention to my word. Incline your ears to my saying. Do not be depart in your heart and in your mouth, for they are life to those who find them and help to all your flesh. Kita mo ang pangako niya. Pinanganak yung anak namin, si Monica, panganay, may butas sa puso. Congenital heart disease, panganay. Manlulumo ka. Unang anak, ganon. Pag huminga, ang bilis. Tapingi ang dibdib. Tapos nangingitim pag umiyak. Gagawin ng mama niya yung asawa ko, igaganon niya para mahabol yung hininga niya. Ang sabi ng doktor, 4 years lang di tatagal. Alam mo naman ang doktor, gusto niya opera. Sabi natin, opera. Opera. Alisin mo yung O, gusto niya pera. Amen? Opera. 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 Kita mo si pastor, opera. Sabi ng doktor, na-opera na, gusto pang operahin uli. Amen? Kasi nga, alam mo, 5 kailangan ng tao. Pera, kwarta, salapi, datong at atik. Amen? Ay, salamat. Magkakamukha yun. Amen? Iisa yun. So, ganun din mga kamag-anak namin, 4 years yan, hindi natatagal. Kasi, ganong sitwasyon. Tapos ang trabaho ko, 5 piso lang sweldo ko per hour. Mag-overtime ka kahit 8 hours, 40 pesos lang yun. Pag 8 hours, 80 pesos lang. Hindi ko kayang magpa-opera ng anak na may butas sa puso. Kaya, troubled kaming mag-asawa. Hinawakan namin ang salita ng Diyos. Dumating na college na siya. Aba, ang lakas niya. Nagkukan pa siya, yung na cheering squad. Nag-gymnastic pa. Sabi, himala ito ah. Alam mo,
nung nag-asawa, nakarating sa Japan, may problema yung cyst niya. Ay, yung ovary niya, may cyst daw. Pina-check up sa doktor. Sabi ng doktor, nakita namin yung puso niya butas. Yung pa rin ng bata kasi, binigay na namin kay Lord, hindi nga namin kayang i-ikon eh. Alam mo ang nangyari? Ang galing pala sa Japan, pinadaan lang dito sa singit. Parang pinatsyan lang yung puso. Ngayon, dalawa ng apo namin. Buhay ang aking anak, nakapag-asawa pa ng engineer na Pilipino, pinagpala may sarili na silang bahay sa Japan. Yung doktor na nagsabi, 4 years lang yung anak ko at kamag-anak, patay na sila. Amen? Kaya yung anak ko, buhay pa. Amen? Kaya, the word of a doctor is not final. The word of a man is not final. Pag sinabi niya, may taning ng buhay mo, si taning yun. Amen? Huwag kang maniwala, i-reject mo, huwag mong tanggapin, i-delete mo. Ang sabihin mo, God is my healer. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So isang araw, yung isang anak naman namin ay umiiyak, dumating. Bakit anak? Awanti kwarta. Bakit awanti kwarta? Pinalabas sa school, walang pang tuition. Christian school pa naman. Sa bagay, walang emotion yung school. Yun ang patakaran nila. Umiyak din kaming mag-asawa. Siyempre, hindi ka tatawa pag gano'n. Ayaw lang pumasok ng anak namin. Kumanta lang nung gano'n ang nangyari, down na down kami. Ano kayang gagawin namin eh? Ang evangelist walang sweldo. Ang pastor at least may plaques, may nag-aabot-abot kahit papano. Ang evangelist pag walang nag-invite, ang kailangan namin during that time ay 1,000 pesos a day. Baon saka pamasahin nila. Ang hirap nun, 5 yung anak namin. Napaka-grabing konyo. Pinalabas yung anak namin, umiiyak. Umiyak na rin kami mag-asawa. Pero maya-maya kumanta kami habang nag-worship ang kanta namin. Ang galing, galing-galing ng Panginoon. Ang galing, galing niya talaga. Ang galing, galing niya. Ang galing niya talaga. Ang galing ng ating Diyos. Yan lang. Amen. Maya-maya may nag-text Pastor Wilbert. 6 months ka na namin hinahanap. Nakuha ko ang telephone number mo kasi na-bless ako nung nag-preach ka revival. Napuspos ako ng Holy Spirit doon sa Word for the World, Makati. Sabi niya, pwede mo bang pick upin itong cheque? Alam mo, hindi na ako naligo. Pumunta na ako, baka bawiin. Amen? Kita mo? Sabihin mo, magaling ang Diyos. Sabihin natin, palapakan natin yan. Daanin mo sa harana. Amen. Haranahin mo ang Diyos. Alam mo ba, ang unang panahon, pag hinarana mo yung babae, bumubukas ang pintana. Amen. Pag hindi ka lugod-lugod yung kanta mo, arinola ang katumbas mo. Ganon din ang Diyos. Yung awit mo sa Kanya, praise mo yan, insenso yan. Mabangong samnyo. Kaya dumudungaw ang Diyos pag nagpupuri kayo at kumakanta ng malaya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaraming promise ng Lord. Anong sabi ng Bible? My God shall supply. All. Your need. I-highlight niyo sa salitang all. Hindi sa according to His riches in Christ Jesus. Yung riches ng bangko, nauubos yan. Pag sumarado, patay yung pera mo doon. Pero ang riches ni Lord, hindi nauubos. Halimbawa, ngayong araw na ito, konti lang pera mo, mag-focus ka muna yung kailangan mo sa araw na ito. Huwag mong intindihin yung kahapon, tapos na yun. Huwag mong balikan yung kahapon kasi malulungkot ka. Iiyak ka lang. Yung future, huwag mo munang intindihin. Ano mangyayari sa'yo? Mai-stress ka. Kasi ang dami mong iniisip, hindi pa dumarating. May kaibigan nga ako, kumakain pa lang eh. Ano kayo ulam natin bukas? Gumaganong kagad. Sapat na ang pangangailangan sa bawat araw. Ngayon pa lang, papakin mo muna yung hiniwa mo kaninang tenga ng baboy. Enjoy mo muna yon. Anong hawak mong pera ngayon? I-enjoy mo lang yan. Amen? Sabihin mo, enjoy. Sabihin mo, relax. Napakasarap mabuhay ng nagtitiwala sa Diyos. Amen? Hawakan mo ang salita niya.
Kaya nung dumating ang maya-maya, ang sabi ng Panginoon, nakalimutan nila yung pangako. Ano pangako ng Diyos? Tayo'y tumawid sa ibayong dagat. Let us cross over. Ang pangako ni Lord, tatawid sila. Nakalimutan nila. Kaya natakot sila. Huwag mong kakalimutan ang salita ng Diyos. Meditate the Word of God day and night so that you will become prosperous and successful. Sabihin natin, I'm prosperous. I'm prosperous. I am victorious. And victorious. I am successful. Successful. Paano ka magiging successful at victorious? Yung salita ng Diyos. The Word of God are two things. Dalawa yan. Yung tinatawag na logos at rhema. Sabihin natin logos. Yung logos, yung titik. Pero yung rhema, ito yung revelation, yung spoken word. Kaya sabi ni Jesus nung inatake ng diablo, nasusulat, ang tao'y di lamang nabubuhay sa tinapay. But, bawat salita na namumutawi sa kanyang labi. Ganon si Jesus pag may atake ng kaaway. Sabihin mo, inaatake ka ba? Inaatake ka ba? Hindi. Anong gagawin mo? Atakihin mo rin siya, i-counter mo ng salita ng Diyos. Amen. Troubled ka ba? Sabi ng Bible, do not let your heart be troubled. Believe in me. Believe also in my Father. In my Father's house are many mansions. I will go there to prepare a place for you. Hindi ka tagalangit. Amen. Hindi ka tagalupa. Tagalangit tayo. Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Kaya ang mga tagalangit sumigaw nga ng praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi, kahit ganyan ugali mo, Right, ganyan mo. kapit-bahay kita sa langit. nyo, I still love you. Ulitin natin, kahit ganyan ugali mo, kapit-bahay kita sa langit. Yun. Kaya yung kapitbahay mo, huwag mong siraan, huwag mong i-chismis. Amen. Mamahalin mo. Praktisin mo ng magmahal dito kasi sa langit, wala nang masungit. Amen? Puro nakangiti ang tao doon. Puro nakangiti. Kaya, napakalaga. Happy, no more Memorize pain, the no Word of sorrow. God, meditate the Word of God, ponder the Word of God, internalize the Word of God, read the logo until it becomes a rhema. Basahin mo ng basahin hanggang magkaroon ka ng revelation o kapahayagan. Amen. Hanggang sasabihin, wow, ang sarap nito. Kainin mo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ko sinabing lunukin mo yung Bible. Amen. Dili-diliin mo. Araw at gabi. Pag ayaw mo ng araw at gabi, gawin mong gabi at araw. Ayos lang yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagkukulang ka? Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not lack, or I shall not be in want. He lead me beside still waters. He restore my soul. He leads me in the path of righteousness. Though I walk to the shadow of the valley of death, I will fear no evil, because thou art with me. Diba? Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou prepares a table in the presence of my enemy. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Palakpakan natin ang Panginoon. Memorize yung mga Word of God. Kita mo? Senior na ako, na-memorize ko pa yan. Dati na-memorize ko yung paborito ni Mike Villarde, Psalm 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Yun po ay prayer for protection. Nanganganib ang buhay mo, sabihin mo ang salita ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Jesus and His Word are one. Why? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita niya ay siya yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangako. Maraming nangako sa atin. Hindi natupad.
Kung meron ka mang itre-treasure sa panahon na ito, kapag alam mong nag-iisa ka na, sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Hebrew 13 verse 6. Iwanan ka ng marami. Iwanan ka ng anak mo, isang araw, mag-aasawa, iwanan ka ng mahal mo sa buhay. Maunang mawawala o sumakabilang bahay yung iba. Amen? Amen. Pero ang Diyos kailanman, hindi kanya iiwanan. Palakpakan natin. Amen. Maraming umiwan sa pastor, pero nagpatuloy si Pastor Arman. Amen. Alam niya, Amen. Amen. hindi siya iiwanan ni Lord. Amen? Amen. Oh. Sabihin mo sa ikatabi, kahit best friend kita, baka iwanan mo ako. Kamo. Oh, kahit best Yung iba, kahit best friend. Iwanan mo ko, ah. Best friend, mag-iiwan pa. Pero ang Diyos hindi kanya iiwanan. Iwanan, kung away na sa kanya. So dapat maraming pangako ang pangawakan mo. There are thousands of promises in the Bible. Amen. Trouble ang buhay mo. Anong sabi niya sa 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ibigay mo lahat ng bigat mo sa Lord. Huwag kang magtitira. Ako, binigay ko ng bigat ko sa aking mga anak. Natapos yung 5. Magagandang buhay nila. Yung isa nasa Macau, sa Japan yung isa. 2 sa Japan. Umuwi na, binigyan niya ng Montero sa kabahay, hindi na bumalik. Amen? Ba't babalik pa? May negosyo naman na sa Pilipinas. Praise God. Yung isa, chef sa Palawan ng isang isla. Yung isa naman, waiting. Gusto niya maging piloto. Kita mo? Ang Panginoon, isang araw, meron ka ng doktor na anak. Huwag mo lang bitawan ang pangako niya. Amen. Ang tao'y limitado, pero ang Diyos hindi limitado. Amen. Ang boss natin, kahit mayaman, hindi ka niya bibigyan ng kayamanan. Sweldo lang ang ibibigay niya sa iyo. Amen? Pero ang dati natin sa langit, sobra at sapat. Amen. Don't pray for enough. Pray for more than enough. Pag nanalangin ka, huwag mo sabing sapat lang, Panginoon. Dapat sobra. Para makatulong ka, may pang-offering ka, may pangbigay ka pa sa pastor mo. Amen. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong pangalawang P? Presence. Presence. Di ba may kanta kayo? I want to be in your presence. Ano ba yung presence na kinanta nyo kanina? Praise Ano yung kanta nyo kanina? I'm glad. Di ba may kanta kayo na tungkol sa presensya niya kanina? I'm glad you are here. Oo. Kalimutan. Ano? Nakalimutan nyo na. Kanson. Sabi sa Bible, in His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is peace. Di ba kanta yun? In your presence, in your presence, there is peace. In your presence, there is joy. Let me linger, let me stay in your presence, day by day, till your likeness may be seen in me. Unang-una sabi niya, there is fullness of joy. Sabihin natin, fullness of joy. Fullness of joy. Si Moses, nanalangin. Sabi ng iba, nag-prayer and fasting daw sa bundok, ay umabot ng 40 days. Walang record na gano'n. Nag-enjoy siya sa presensya ng Diyos. Maya-maya, hindi niya kalain, 40 days na pala. Ganon yun. Parang ikaw, kung nag-i-enjoy ka ngayon, hindi ka tingin ng tingin sa relo mo. Matatapos na siguro yan. Hindi. Maya-maya, magugulat ka. Tapos na. Tapos na pala. Isang oras na pala. Parang kulang. Amen? Enjoy His presence daily. Amen. Amen. Templo ka ng Diyos eh. Kaya ang presensya niya, it will liberate you. Pag nasa yung presensya niya, merong joy. Masaya ka. The joy of the Lord is ours. Strength. Malakas ka pag nandiyan ang joy ng Lord kahit hindi ako nakatulog. Malakas pa rin ako, nangangaral ako. Amen? Sabi ng Bible, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kailan ka magre-rejoice ngayon na? Pag nakapag-aral mga anak ko, magre-rejoice ako. Hindi, ngayon na. Pag nakabayad ako ng utang ko, magre-rejoice ako. Kapag nasingil ko na yung nagtatagong umutang sa akin, magre-rejoice na ako. Kapag okay na lahat ang resulta ng aking examination sa aking katawan, ngayon pa lang, mag-rejoice ka na. Amen. Kasi sabi ng Bible, a merry heart do it like a medicine.
A broken spirit drieth the bone. Pag masaya ka raw, malayo ka sa kanser. Amen. Pero yung malulungkutin, kanser sa buto. Kaya tumawa kang mag-isa, okay lang. Okay. Kasama mo si Lord. Kita mo si sister, humagal pa kagad. Palakpakan natin ang Tama kayo, Panginoon. Lord. Ang presensya ng Diyos, Genesis pa lang, nandun na. Nakakausap ni Adan, face to face, nakakausap ni Eva. Pero nawala yon nung nagkasalang tao. Amen. Sin will separate us in God's presence. Amen. Pero na-restore ito sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y namatay, muling nabuhay, nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ngayon yung Emmanuel natin. Sabihin natin, Emmanuel. Emmanuel. God with us. God with us. Kita mo pag may Emmanuel ka, siyang Emmanuel ni Juan, ni Samson. Panganang asno, napatay niya, libo-libo. Eh para makapatay ka ng libo-libo, kailangan mo ng machine gun. Eh yun, asno lang oh. Libo-libo, sobrang lakas. Ibig sabihin, meron kang supernatural strength pag may presensya ka ni Lord. Malakas ka. Amen? Siya rin ang Emmanuel ni David. Kita mo? No match kay Goliath. Pero sabi niya, I come in the name of the Lord of hosts. Invoke the name of Jesus. Huwag kang makikipaglaban sa sarili mo, matatalo ka. Amen. Ayan mo ang Diyos makipaglaban sa iyo. I will fight for you. Just stay calm. Sabihin mo, panalo ka na. Panalo ka na. Panalo na tayo. Panalo na tayo. Alam mo yung presensya ni Lord? If God is for us, who can be against us? Oppression, depression, hopelessness, despair, lack, sickness, who can be against us? Talo lahat yan. Kita mo nung napatay niya si Goliath, pinugutan pa niya. Sabihin mo, pugutan mo ang kahirapan. Pugutan natin ang kahirapan. Patayin mo na ang kahirapan. Patayin na ang pugutan mo pa. kahirapan. Amen? Natumba na, pinugutan Igigin mo pa. na. Amen? Binandera niya. Kaya Jesus our banner. Ano? Amen. Siya ang bandera natin ng Panginoon. Palakpakan natin. Amen. Anong sabi niya? Bakit sila naligtas? Kasi nandun si Jesus sa bangka. Panginoon, sabi nila, hindi ka ba na babagabag? Malulunod na tayo. Sabi ni Jesus, quiet, be peace, be still. Ano nangyari? Tumahimik ang Karagatan. karagatan. Ang unos tumahimik. Sabi ni Lord, where is your faith? Sabi mo ngayon sa katabi, where is your faith? Where is your faith? Baka ang faith mo sa sarili mo, sa bank account mo, sa amo mo, sa kamag-anak mo na mayaman. Kaya hinahanap ni Lord, where is your faith? Gusto niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. 3 beses minention yung salitang, the just shall live by faith. Romans 1:17, the just shall live by faith. Galatians 3:11, the just shall live by faith. Habakkuk chapter 2 verse 4, the just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Sino yung matuwid? Ikaw at ako. Bakit? Sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya kasalanan mo, pinalitan niya ng katwiran. At ang sabi ng James, ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at dinidinig ng Diyos. Dahil matuwid ka na sa harapan ng Diyos, pag nanalangin ka, tutugunin ng Diyos. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Number 3, sabi natin, power. Power. Tingnan mo ang combination. Promise, Word of God. Presence, Holy Spirit. The Holy Spirit and the Word, they go together. It is inseparable. Alam mo ba yung Word, yung promise, Word of God yun. Mamaya kakain tayo, puro pagkain lang, di tayo inom ng tubig. Anong mangyayari sa'yo? Mabibilaw ka. Kailangan pag kumain ka, uminom ka. Amen. Kaya dito, pagkakain nyo ng salita ng Diyos, may presensya. Amen. Mararamdaman mo, mararanasan mo. Amen. They go together. Magkasama, it is inseparable. Yung iba, puro word lang. Walang worship, walang present. Dapat dalawa. May pagkain ka na,
may tubig ka pa. Amen? Pagkakain mo mamaya, magtubig ka para madali kang matunawan. Amen? Para ma-hydrate ka. Palakpakan natin ang Panginoon. The Word and the Holy Spirit, they go together. It will result to power. Kita mo, pag pinag-combine mo yung dalawa, power ang lalabas. Anong sabi ni Jesus? Hinto! Pag yung asawa mo, bungangero, sabihin mo, hinto! Yung mga nagmamarite, sabihin mo, hinto! The same Holy Spirit na na kay Jesus, dahil bilang tao, kailangan niya Holy Spirit. Bilang Diyos, hindi na. The same Holy Spirit na nasa Kanya, yun din ang Holy Spirit na nasa sayo. So, activate the power of the Holy Spirit. Sabi sa Bible, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demon. Sabi natin, cast out demon. Cast out. Dapat marunong kayo magpalayas ng demonyo. Amen. Huwag kayong matatakot sa demonyo. Pag may sakit, sabihin mo, sakit, layas, sa pangalan ni Jesus. Layas. Amen. O, practicein natin. Kahirapan, Hirapan. lakasan mo, layas, Layas. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Kaguluhan, Paguluhan. layas, Layas. sa pangalan ni Jesus. Jesus. Kakuriputan, Kakuriputan. layas, Layas. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Pagtatampo, Pagtatampo. pagchichismis, Pagchismis. layas, Layas. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Asawa ko, Asawa ko. ano, Huwag Balik. sabi ng iba, layas. Huwag mong palayasin ang asawa mo. Palayasin mo yung masamang espiritu sa kanya. Mamaya lumayas, sabihin mo, balik. Amen? Yung espiritu ang palayasin. Kaya ang dami, asawa ko, layas. Lumayas ka. May narinig ako layas daw eh. Ay, ang asawa mo, ilihens mo lang. Pakitaan mo ng pag-ibig. Isang araw sasama na sa'yo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Promise, presence, power. You are powerful, brother and sister. Makapangyarihan ka. May kapangyarihan ka magpalayas ng diablo. Palayasin mo. Para kang nagwawalis sa bahay. Araw-araw malinis. Maglinis ka. Pag may galit po, sama ng loob. Layas! Layas. Alam nyo ba yung sama ng loob? Masama na, nilagay mo pa sa loob mo. Dapat di mo nilagay sa loob, pumapangit ka tuloy. Amen? Tignan mo. Dahil wala na akong sama ng loob, tignan niyo ako, 61 na. 61 na ako. Healthy. Ano, parang 60 lang. Isa lang ang bawal sa akin. Asukal. Yung hindi kumain. Bawal lahat. Akala ko asukal. Pati asukal. Basta ang bawal sa akin yung hindi kumain. Kaya kumain tayo mamaya. Amen? Amen! You are powerful. You are anointed. The same Holy Spirit who raised Jesus from the dead. The same Holy Spirit resting on you. Amen. Resting in you. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Marami akong, alam mo, mula nung lagi kong sinasabi sa aking bibig. The power is in your mouth. Just under your nose, nandyan. Sa bibig mo. Kaya gamitin mo yan. Amen. Death and life are in the power of your tongue. Amen. Sabi ng auntie ko, umuwi kami. Auntie, kumusta? Ito, naghihirap. Alam mo yung auntie ko? Hanggang ngayon, naghihirap. Dati nagtitinda ng tinapa, ngayon dilis na lang. Amen? Nadimot. Kaya pag tinanong ka, sabihin mo, I am powerful. Sabihin natin. Sumunod ka, I am powerful. Powerful. I am anointed. I am anointed. I can do all things through Do Christ. all things through Christ. Greater is He that is in me Greater is than he who is in the world. Lakasan nyo, hindi na ako mangungutang. Ay, hindi na ako mangungutang. Ako nang magpapautang. Ako na magpapautang. Baliktarin mo ng mundo dahil may kapangyarihan ka. What you confess, you will possess. Anong sinasabi mo, mangyayari sa'yo. Sabihin mo, ako'y paganda ng paganda. Ako'y guwapo ng guwapo. Payaman na payaman. Paangat ng paangat ang buhay ko. Angat yung pangat ng buhay ko. Nandyan na yung increase. Nandiyan na yung increase. Promotion is coming. Promotion is coming. Level up. Level up.
Come up higher. Crossover. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos, hindi kanya lulunurin ng problema. Ang pangako niya, makakatawid ka, kapatid ko, sa araw-araw, sa buong taon na ito. Tandaan mo ang tatlong P. Promise, presence, power. Exercise your authority in your power. You're the dunamis power. Sabi ni Paul, I'm not ashamed of the gospel. For this is the power of God unto salvation. Makapangyarihan yan. Dahil may power ka, marami kang maaakay. Sabi natin, each one bring one. Each one bring one. Kada isa magdala ng isa. Puno ito. Sabi natin ulit, each one bring one. Each one bring one. Naglalakad ka, sabihin mo parati, bago ka matulog, gumising, each one bring one. Each one bring one. Each one bring one. Oh, kung 12 kayo, 24 na kayo sa susunod. It's one brain family. Ipanalangin nyo, umpisan nyo na yung gusto yung akayin, ipanalangin nyo. Amen. At dahil may kapangyarihan ka, may pag-ibig ka. Yayain mo sa McDo, pakainin mo. Huwag kang magpalibre. At lalo na, huwag mong uutangan. Amen. Nandiyan ang kapangyarihan sa gospel. Good news. Dapat good news ang dala mo. Hindi bad news. Pautang nga, bad news yun. Amen. Libre mo nga ako, bad news din yun. Alam mo yung tao gusto mong ayaw mo nang makita? Pautangin mo. Amen. Hindi na magpapakita yun. Sarap tumawa ni sister. Maraming pera yan. Tawa ng tao. Marami nang inuman. Pag nag-share kayo, good news ang share niyo. How God's love, how God restored, how God forgive. Paano ang Diyos maumibig, paano magpatawad, paano mag-restore. Huwag mong tirahin ng, ribulto, sumpa ka, pag yung mga ribulto mo. Huwag ka ganun ribulto. Wala na, hindi na magpapakita sa iyo yun, magagalit pa. Yun palang good news mo, gospel mo, ribulto. Sabihin mo, mahal siya ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Dahil mahal ka ni Lord, ilibre kita ng lunch, dinner. Sagot ko yan. Hindi yung bayaran, bigla kang nawala. Amen. Okay, pumunta ka sa CR para siya magbayad. Bayaran mo na. Alam mo yung Juan, ang Katoliko, tanong mo kay Pastor Arman, yung estampita, yung ribulto, at yung rosaryo, salbabida nila yan. Hawak-hawak parati. Salbabida. Anong gawin mo sa hindi marunong lumangoy? Turuan mo munang lumangoy. Pag magaling ng lumangoy, itatapon na niya yung salbabida niya. Palangoyin mo muna ng salita ng Diyos, dalhin mo sa church. Hindi pa nakakasakay sa bangka, tinaob mo na. Amen? Dapat, good news ang marinig niya. Mahal siya ng Diyos, Huwag mo nang pinatawad siya ng Diyos, at pagpapalait siya ng Diyos. Amen? Ganun mag-share. How God's love, yung love mo na, how God forgives, yung nagpapatawad ng Diyos. Huwag mo nang sabihin mga tumboy, mga makasalanan kayo, alam na nila yon. Ang gusto nila ay yung kaligtasan nila. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Ano yung tatlong napag-aralan natin? Promise, presence, power. Ang dali, ano? Dapat ganon. May natatanda